Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa itong pagkakataon na nagtipon-tipon kami sa inyong harapan upang makinig ng banal na salita at makaroon ng banal na fellowship na kasama po yung mga minamahal po namin na kapatiran. Samahan niyo po kami sa oras na ito upang maunawaan po namin ang inyong kalooban, kung anong biyaya at pagmamahal ay ipinakita niyo po sa amin. Sa aming natitirang buhay sa mundong ito, nawa may sukuli po namin sa lahat ng inyong kabutihan sa amin. Lalo na po yung mga bagong ligtas sa nakaraan Bible Seminar, ay nawa patuloy po silang lumago sa kanilang pananampalataya. At magamitin po sila ng Panginoon upang ipahayag ang Ebanghelyo sa mga maraming naliligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Yung mga kaluluwa na hindi pa nakaunawa ng Ebanghelyo sa nakaraan Bible Seminar, nawa patuloy po sila makinig ng salita ng Ebanghelyo at makarating din po sila sa tunay na kaligtasan. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia. Unang Korinto, chapter 2, verse 1. Unang Korinto, chapter 2, verse 1. So, magmula verse 1 hanggang verse 5. Unang Korinto, chapter 2, magmula verse 1 hanggang verse 5. Babasahin ko po ito sa inyo. Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayok na pananalita o karunungan. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Hesus Kristo at siya na ipinako sa cross. Ako ay nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lupang panginginig. At aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Verse 5, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. So, nakaraan linggo, na i-daos po natin ang Bible Seminar, Grand Bible Seminar dito sa Tanawan Church. At so maraming mga naliligaw na kaluluwa ay umaten at nakinig ng salita ng Ebanghelyo. So ngayon araw po, isi-share ko po sa mga bagong ligtas kung ano ang pamumuhayang Kristiyano. So kahit matagal po kayo ligtas, pero minsan hindi pa malinaw ang pagkaunawa
kung ano ang tamang pamumuhay Kristiyano. Kaya ngayon po sana maunawan po natin yung pinaka-basic sa ating pamumuhay Kristiyano. So, doon po sa unang Korinto chapter 2, verse 2. So, ito po ay pinaka-summarize ng pagtuturo ni Apostle Pablo. Sabi po dito, aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo na siya na ipinako sa cross. So ito po yung determination. So I determine not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. So sa itong makapal na Bible from Genesis to Revelation, so ano po yung pinaka-mahalagang topic? So ano po yung pinakamahalagang lesson o yung katotohanan na dapat natin malaman? So yun po ang kailangan din po natin malaman. Sinabi po ni Apostol Pablo, si Kristo, si Hesus Kristo, at siya na ipinako sa cross. Yun po ang pinakamahalagang bagay sa buong Biblia. Sa 1 Corinthians chapter 1, punta po tayo sa 1 Corinthians chapter 1. Verse 22. 1 Corinthians chapter 1, verse 22. Sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Griego ay humahanap ng karunungan. Verse 23 naman po, basahin po natin, 3, 2, 1. Subalit, ipinangaral namin ang Kristo na ipinako sa cross, na siyang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. So, sa harap ng Diyos may dalawang grupo ng tao. Isang grupo ay Hudyo. Tapos isa pang grupo ay ano po? Hentil. Okay, Hentil. So, ano po yung Hudyo? Yung mga bansang Israelita, yung mga bansang Israel, sila po yung tinatawag na Hudyo. Okay? Jewish. Okay? Jewish people o Jews sa Tagalog, Hudyo. Okay? Kaya yung bansang Israel, yung lahat po ng mga inapo ni Abraham, so sila po yung Hudyo. So God's chosen people. Okay? God's chosen people. Pinili po sila ng Diyos. Noong Genesis chapter 12, verse 1, pinili po ng Diyos si Abraham. Okay? Pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Kaya yun po yung simula ng bansang Israel, Hudyo. So, yung mga Hentil, sino po sila yung mga Hentil? So, lahat po ng ibang bansa, lahat po ng ibang lahi ay tinatawag na Gentile. So, Hentil o sa English, Gentile. Okay? Kaya dalawa lang po sa harap ng Diyos sa Biblia, Hudyo at Gentile. So, yung Pilipino, saan po kayo nakasali? So, meron po ba dito Hudyo? O mga Israelita? Yung ninuno ninyo ay galing sa Israel? So, karamihan po ng mga Pilipino sa Koreano po ay Gentile tayo, Gentile. So dahil kung binabasa po natin yung Biblia, so kailangan po natin malaman para kanino ang mensahe ito, para sa mga Hudyo ba o para sa mga Gentile. Okay?
So, pero verse 22, ang mga Griego, sino sila? Griego. Okay? Yung Griego ay Greeks, yung mga bansang Greece, yung mga tao ng bansang Greece ay Griego. Yung Griego po ay kumakatawan ng mga hentil. Kaya pag sabing Griego, hentil sila, hentil. Pag sabing Griego, sila po yung kumakatawan ng mga hentil. So verse 22, ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda. Ang mga Griego, ang mga hentil ay humahanap ng karunungan. So iba po yung kanilang hinahanap. Ano po yung hinahanap o hinihingi ng mga Hudyo? Tanda. Tanda po yung hinihingi ng mga Hudyo o hinahanap ng mga Hudyo. So yung tanda, ano po yung tanda? Sign o himala o miracle. So yung mga himala o miracle, ito po yung hinahanap ng maraming mga churches ngayon. Pag nakita po nila yung himala, anong uri ng himala? Yung kagalingan sa sakit. Kasi yun po yung problema sa maraming tao, yung sakit. Kaya pag may sakit po sa mga family, so yun po yung dinadala po nila sa kanilang prayer. Okay? Hinahanap po nila yung mga tanda, signs. Okay? Pag nakita po nila yung mga signs, yung tanda, so gumaling yung mga sakit o ano pa po yung tanda, mga speaking in tongues. Okay? Speaking in tongues. Yung mga bagay na hindi natural. Tawag po ito supernatural. Okay? Yung mga hindi karaniwang nangyayari. So, yun po yung hinahanap po ng maraming tao sa church ngayon. Okay? Yung, lalo po yung mga relihiyosong tao. Okay? Kaya superstition, lalo pagsanay po sila sa superstition, kapag may sakit, dinadala po nila yung mga may sakit sa mga albularyo. Okay? Tapos, umaasa po sila sa mga reseta po nila. Reseta, ano po yung reseta po ng mga albularyo? So, yung mga, alam po natin, yung mga sulat, tapos yung mga gamot po nila. Okay? Tapos yung sulat ay kaya sabi nila idikit sa mga yung kung saan-saan may sakit. Idikit. Hinahanap po nila yung tanda, ganung mga tanda. So, kaya bilang isang Kristiyano, so kailangan po natin malaman na hindi po mahalaga ganung mga tanda. O yung Griego, hentil, ano po yung hinahanap nila? Griego? Karunungan, wisdom. So, hinahanap po nila yung mga wisdom. Yung wisdom, para saan? So, para sa mga mas magandang buhay. Yung wisdom po ito ay makamundong wisdom. Makamundong wisdom kung paano maging tagumpay sa buhay, sa mundo, kung paano maging maayos yung buhay, paano magtatagumpay, successful sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo. Kung saan-saan, di ba, kailangan po yung makamundong wisdom. Yun po yung pinag-aralan din po ng maraming estudyante. So yung subject po sa school ay puro wisdom, di ba? Wisdom. Subject ng English, yung math, yung science, yung computer, yung mga history. Puro wisdom po yan, wisdom. Wisdom ng salibutan. Kaya hinahanap po nila para maging sinisikap po nila mas mataas yung grade po nila sa pag-aaral, sa school, para makapasok sa mas magandang trabaho. Okay. Paano kikita ng mas malaki,
paano papaganda yung buhay. Yun po yung wisdom ng salibutan ito. Yun po yung hinahanap ng mga Griego. Kasi po yung mga Griego po, matalino po sila. Yung mga Griego, sila po, sabi ko, di ba, kumakatawan ng Gentile. So, matalino po sila, kaya hindi po sila umaasa sa gano'ng mga superstition. Hindi po sila naniniwala sa gano'ng mga superstition o sa mga religion. Kaya sa mga Griego, sa mga matatalino, alam niyo po ba, maraming mga matatalino ay hindi naniniwala sa Diyos. So, kung pumunta po kayo sa University of Philippines, UP, makikita mo maraming mga estudyante doon sa UP ay hindi naniniwala sa Diyos. Ayaw nila maniwala sa Diyos. Mas naniniwala sila sa mga nakikitang bagay. Okay? So, yung mga bagay na hindi nakikita, so hindi sila naniniwala. Kaya yung creation, mas gusto po nila yung theory ng evolution kaysa creation, katotohanan ng creation. So, ayaw nila paniwalaan yung theory of evolution, yung Darwin theory, evolution. Alam niyo po ba evolution? Evolution theory, nag-umpisa yung mundong ito ay mula sa isang malaking pagsabog, tapos unti-unti umuulat. Okay? Kaya sa dati, mga isang cell lang. Saka yung mga ista. Yung ista ay lumabas. Tapos unti-unti nagkaroon po ng paa. Tapos nawawala yung buntot. Tumatayo sila. Sa una, 4 na paa. Pero unti-unti, tumatayo, 2 paa lang ginagamit. So, yun po yung onggoy, tapos unti-unti naging tao. Yun po yung evolution theory, evolution. So, mas yung mga matatalinong tao, mas mahilig po sila sa science, mas mahilig po sila sa mga ganong paliwanag tungkol sa mga bagay. Okay? Kaya humahanap po sila ng karunungan. So, verse 23, subalit, ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa cross. So, ano po yung mensahe po ni Apostle Pablo? So, ito po yung mensahe ni Apostle Pablo. So, ano po ito? CC. Campus couple? Yung Christ, pero anong Christ? Pinaniniwalaan po natin. Anong uri ng Kristo pinaniniwalaan po natin? Kasi po maraming uri ng Kristo ay pinaniniwalaan po ng mga tao. Yung Kristo po ng ibang grupo ay nagpapalayas ng mga demonyo, o Kristo na nagbibigay ng kayamanan, o Kristo na nagbibigay ng blessing. Pinaniniwalaan po nila Kristo, pero ibang uri ng Kristo po ito. Yung Kristo na pinaniniwalaan po natin ay ito, crucified. Crucified Christ. Okay? So, yung Christ crucified,
o crucified Christ. Okay? Ito po yung Kristo na pinaniwalaan po natin. So, ngayon session po, itong session sa umagang ito, dalawang bagay, isipin po natin mabuti. Kung sino si Kristo. Sino siya? Sino si Kristo? Pangalawa po, ito po, bakit ipinako siya sa cross? Okay. Ito po yung itong dalawang lahat dapat malinaw po sa atin. Okay? Kung ito lang, si Kristo, yun lang po sanay po kayo. Panginoon Hesus Kristo, lagi tumatawag sa Panginoon Hesus Kristo. Kung yun lang po mga sanay sa inyo, baka may kulang sa iyo. Okay? Anong uri ng Kristo pinaniwalaan po natin? Anong uri ng Kristo? Kasi po, iba-iba yung paniniwala sa ating panahon. Sobrang daming mga grupo, iba-iba yung kanilang paniniwala. Okay? So, kailangan malinaw po sa atin kung anong uri ng Kristo pinaniwalaan po natin. Okay? Kaya, 2 Corinthians chapter 11, verse 4. Okay po, 2 Corinthians chapter 11, verse 4. Sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, kung kayo'y tumanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap noon, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, kayo ay kaagad na napapasakop noon. So, nakita po natin dito, ibang Jesus, ibang espiritu, at ibang ebanghelyo. So, yung pangalan po ni Jesus ay tinatawag po ng maraming tao, Jesus o Panginoon. Pero ibang uri ng Jesus. Ibang uri ng Jesus. Espiritu, pero ibang uri ng espiritu. Ibang uri ng ebanghelyo. Kaya para hindi po maliligaw, para hindi po tayo nalilito sa daming uri ng Jesus, daming uri ng ebanghelyo, daming uri ng espiritu. So dapat malaman po natin yung tamang Jesus. Yung katotohanan. Yung Jesus na galing po sa Biblia. Sino po siya? Crucified Christ. Okay. Yung crucified, namatay siya sa cross. Si Jesus na namatay sa cross. So, balik po tayo. So, magmula sa creation, Genesis chapter 1, so mula nung nilikha ng Diyos ang salibutang ito, di ba sabi ng Diyos kay Adan, huwag kang kumain ng bunga ng pakakilala ng mabuti at masama, pero sinabi po ni Satanas. Ano po yung sinabi po ni Satanas? So, tiyak na hindi kayo mamamatay. So, pwede ka nang kumain.
So, nadaya si Eva doon sa pagsisinungaling po ni Satanas. Nadaya. Okay. Kasi po, isa lang po yung katotohanan, pero so, niligaw po ni Satanas yung mga kaluluwa ng maraming tao sa pamamagitan ng maraming mga pagsisinungaling, yung mga bagay na hindi totoo. Kaya doon po, naliligaw po maraming tao, lalo na po sa huling panahon. Sinabi ni Jesus, maraming mga bulaang propeta, bulaang Kristo ay lumilitaw sa mundong ito at inililigaw po nila ang marami. Maraming tao po ay naliligaw. So ako rin po, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil, so hindi po ako naligaw dahil sa katotohanan sa Biblia. Okay. So bago po na kilala ko ang Panginoon, bago po na kilala po ang Bible, umattend po ako sa Bible seminar, so marami po akong tanong sa buhay. So, magmula nung bata pa po ako, marami po akong tanong sa buhay. Okay. So, for sure na mamamatay ako someday. So, pagkatapos ng kamatayan, yun ba hanggang dyan lang ba yung buhay ko? So, bakit ipinanganak ako sa mundong ito? So, marami pa akong tanong sa buhay. Okay. Kahit nung bata pa, hindi po masyadong masaya ako sa mga paglalaro. Okay? Bago matulog, minsan iniisip ko, pag namatay ako, ilalagay yung katawan ko sa isang mga kahoy, yung box, tapos yung lupa ay tatakip sa akin, ilalagay nila yung lupa sa katawan ko. So, mawala ba ako? Ganon. Ano pa meron sa kabila? Saan galing yung mundong ito? Kasi sa akin po, ayaw ko maniwala sa evolution theory. Parang mas mahirap maniwala sa evolution theory. Kung hindi galing sa unggoy ang tao, saan galing ang tao? Kaya nung nalaman ko yung katotohanan sa Biblia, ay yung mundong ito ay galing sa Diyos, nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay. So, masaya po ako noon dahil, yun pala yung katotohanan. Hindi ako galing sa mga unggoy. Galing ako sa Diyos, tapos may purpose pala sa buhay ko. Yung buhay ko sa mundong ito, hindi po ito tapos. May purpose. Pagkatapos ng maiksing buhay ko sa mundong ito, may darating pa. Papasok pa ako sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi ko, dapat ganun yung storya, first story. Kung ito lang yung buhay ko sa lupa, so parang malungkot. Tapos maraming mga problema sa mga ibang tao. Bakit ganung mga disgrasya sa mga tao? Bakit yung mga inosenteng tao ay namamatay sa disgrasya? Marami po akong tanong. Okay? Bakit hinahayaan ng Diyos yung mga problema sa buhay ng tao, may sakit? Okay? Kung walang Diyos, walang sagot. Kung wala pong Biblia, mahirap matakpuan yung tamang sagot sa buhay natin. Pero kahit nasa church po sila, mga ilang churches po ay nagtuturo ng ibang Jesus. Yung ibang churches po ay nagtuturo ng ibang Jesus. Anong uri ng Jesus po nila? Yung Jesus po nila ay nagbibigay ng blessing lamang. Makamundong blessing. Ibang Jesus po ito. Yung imperno o mga kaparusahan sa imperno o kapahamak, yung paghator ng Diyos, so hindi po nila binabanggit sa kanilang sermon. Yung imperno, kaparusahan, pag ganun yung sermon, mensahe, so
Umaalis po yung mga tao. Ayaw po nila makinig ng mga mensahe. Puro anong gusto po nilang mensahe? Puro blessing. God bless you. Sana maging okay yung buhay mo, mga negosyo mo, yung pag-aaral ng anak mo. Puro yun po yung mga mensahe ng mga churches ngayon. Wala pong impyerno sa kanilang message. Wala pong kaparusahan sa kanilang message. Wala pong hustisya sa kanilang message. Puro ano lang, matamis na mensahe lang, matamis na message. Masarap pakinggan. Okay. Unti-unti, nawawala yung katotohanan. Ibang Jesus. Yung crucified Jesus, wala. Okay. Bakit namatay si Jesus? So, yung buhay po ni Jesus, yung pinaka-miserable na buhay, di ba? Yung buhay ni Jesus, pinaka-miserable na buhay. So, ipinanganak siya sa isang sapsaban ng hayop, maamoy. Hindi po siya ipinanganak sa ospital, katulad po natin. Okay. Saka yung buhay po ni Jesus, hindi po na-experience po niya, never niya na-experience yung mga maginhawang buhay. Katulad po natin. Ano po yung pagkain ni Jesus? Saan po siya natulog? 33 years na siya namatay. Yung kamatayan po niya, hindi po kagaya po natin. Yung kamatayan po niya ay napaka-miserable. So kahit nakikita po natin ganong mga buhay ni Jesus, pati po yung buhay po ng mga apostles. Kamusta po yung buhay po ni apostles? Apostol Pablo? Puro gutom, pagod, puyat sa ministry. So hindi rin po na-experience po ng mga apostol yung mga comfortable na life. Yung buhay po nila sa lupang ito ay puro hirap lang, hirap. Pagod, puyat, gutom. Tapos hanggang mamatay sila ganon. Anong uri ng material na blessing na nakikita po natin doon kay Jesus, doon sa buhay po ng mga apostles, sa buhay po ng mga maunang Kristiyano? Okay. Mula nung naligtas po sila hanggang mamatay, so, nag-sacrifice po sila para sa Ebanghelyo. Ano po yung Ebanghelyo? Ito, crucify Jesus. Yung Ebanghelyo na natupad sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, yung dugo po ay sakripisyo. Tama po ba? Dugo po ay sakripisyo. Yung Ebanghelyo na natupad sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo ay ipinapangaral po ngayon sa pamamagitan ng dugo ng mga Kristiyano. Okay. Yung sakripisyo po ni Jesucristo ay ipinapangaral po ngayon sa pamamagitan ng sakripisyo ng mga Kristiyano. Okay, Kristiyano. Puro ano lang, sacrifice lang. Sacrifice. Ano po, kamusta po tayo? Handa po ba tayo dumaan sa sakripisyo? O sila lang sacrifice, ako hindi? Si Jesus lang sacrifice. Yung mga ibang ano lang sacrifice, pero ako hindi. Ayoko mag-sacrifice. Ganun po ba yung ating isip? Kung ganun po yung ating takbo ng isip, so paano po yung sacrifice sa ating dumating na yung sacrifice ni Jesus sa akin? Dumating na sa akin yung sakripisyo ni Jesus sa pamamagitan ng sakripisyo ng ibang mga brothers and sisters. Dumating sa akin, masaya ako, ligtas na. Paano po? Yung Ebanghelyo na dumating sa atin, paano iparating po natin sa ibang tao kung ayaw po natin mag-sacrifice? So, ibang Jesus, ibang Espiritu, ibang Ebanghelyo. So, dumadami po sa ating panahon. Dumadami. Pumunta po tayo sa Pangalawang Timothy,
chapter 4. Verse 1. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahator sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaataasan kita. So, inaataasan kita. Ito po yung mga commandment ni Apostle Pablo kay Timoteo. Okay? Inaatasan kita, inutusan kita sa harap ng Diyos. Pinaka-solemn ito, pinaka-solemn command. Okay? Sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, nasa harap tayo ng Diyos. Okay? Sa harap ng Diyos, ito yung utos ko sa iyo, pinaka-solemn na commandment. Sa harap ni Kristo. Okay? Si Kristo, hindi po basta-basta si Kristo. Ano po yung mga idinadagdag po niya? Siyang hahator sa mga buhay, sa mga patay. Si Kristo ay hahator sa buong mundo. Okay? Ibig sabihin, darating po yung araw ng paghuhukom ni Jesus Kristo, paghuhukom ng Diyos. Okay. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Pagpapakita, second coming of Jesus. Sa harap ng Diyos, Ama, sa harap ni Kristo na darating sa mundong ito at hahator sa lahat ng mga tao, buhay at patay, inaataasan kita. Ito yung pinaka-mission mo. Dapat mong gawin ito. Dahil ito po yung mangyari. Ano po yung commandment ni Apostle Pablo? Verse 2. Ipang-aral mo ang salita. Okay. Ito po yung commandment. Preach the word. Preach the gospel. Okay. Preach the gospel. Ipang-aral mo ang ebanghelyo. Yun po ang mission mo, yun po yung trabaho mo sa buhay mo natitira. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sa lahat ng panahon. Kahit may oras, kahit walang oras. Kahit pagod, kahit hindi pagod. Kahit anumang sitwasyon, magsikap ka. Magsikap. So, yun po yung mga solemn na utos ng Diyos. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, magsikap. Magsikap. Ano pong meaning ng magsikap? Gagawa ng paraan. Gagawa ng paraan. Magsikap ka sa panahunan at sa di kapanahunan. Kasi po, pagdating sa mga evangelism, minsan tinitingnan po natin yung ating sitwasyon. Ganito yung sitwasyon ko ay mahirap. Ganito yung sitwasyon ko, walang oras o walang budget, walang mahirap. Mahikayat po sila, matigas yung ulo nila. So, mahirap dahilan, maraming dahilan, ginagawa po natin. Pero yung utos po ito ay sa harap na, hindi po sa harap ng tao. Yung utos po ito ay sa harap ng Diyos. So, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Verse 3 po, verse 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tinga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Okay.
hindi nila matitiis ang wastong gulang. Okay? Wastong gulang, tamang aral. Okay? Ayaw nila tamang aral. Ayaw nila tamang doktrina, wastong aral. Ito po yung sound doctrine o tamang teaching o katotohanan. Ayaw nila. Kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga. Okay? Makakating tainga. Ano po ito? Itching ear, makakating tenga. Okay? Pag makating tenga, okay? So, anong ibig sabihin makating tenga? So, hinahanap nila yung mga sariling teaching. Okay? Ayaw nila makinig sa tamang teaching. Anong hinahanap nila? Yung sarili, mag-ipon sila para sa kanilang sarili ng mga guro ayon sa kanilang sariling pagnanasa, their own desire. Own desire. Ito yung gusto ko. Tingnan niyo po, sa ating panahon, nasa YouTube. Maraming sariling teacher ay nasa YouTube na. Kaya tingnan mo po yung mga lista, yung mga history ng watching video mo. Sila po yung teacher mo ngayon. So, mga sariling pangnanasa, yung sariling pangnanasa, ganito ako. Instead, yung tamang katotohanan, yun po yung iniiwanan po nila o ayaw nila makinig, mas gusto po nila yung sariling teaching, sariling teacher, guro. Verse 4. So, basahin po natin, 3-1. At tataliko sa pagkikinig sa katotohanan ang kanilang mga tenga at babaling sa mga katangisip. So, tatalikod sa pagkikinig sa katotohanan ang kanilang tenga. Okay? Kaya sa itong panahon po, lalo po sa last days po, wala po tayong ibang pag-asa. Bible po yung hawak ninyo, Bible. Bible po yung hawak ninyo. Kahit anong mangyari, salita ng Diyos, Bible po ay dapat nasa kamay po natin. Sobrang daming tukso, sobrang daming temptation, sobrang daming mga storya ay dumadaloy sa mundong ito. Kung wala pong Bible sa ating isip, so ganun din po yung magiging takbo ng buhay po natin. Kagaya po ng takbo ng salibutan. Chapter 3, verse 1. Unid maunawain mo ito na sa mga huling araw, darating ang mga panahon ng kapikatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga malaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Ito po yung trend. Ito po yung takbo ng salibutan ngayon, ng mga mundo sa huling araw. Okay? Maibigin saan po? Sarili. Sariling desire. Kung gusto kong gawin, gagawin. Kung ayaw kong gawin, hindi po gagawin. Ako ang sentro ng mundo. Ako ang pinakasentro ng buong universe. Self-centered. Self-centered yung isip. Hindi po God-centered. Dapat si God ang sentro ng buhay ko. Hindi po ako sentro ng buhay. Dapat si God po ang sentro ng buhay ko. Put God in my life. Put God first. God first. Okay. Pero sa huling araw, sarili ang sentro ng buhay. Maibigin sa salapi. Okay.
Okay? Yung pera. Money-centered society. Money-centered. Mayayabang, mapagmalaki, mapanlait. Bakit mayabang po? Dahil lagi tao lang po yung mga tinitingnan. Walang isip, hindi po iniisip ang Diyos. So, paano po tayo maging humble tayo? Walang ibang paraan. Para maging humble po tayo sa buhay, dapat kilalanin po natin ang Diyos. Pag humarap po tayo sa Diyos na makapangyarihan, makatarungan, ang Diyos, mas matakila po siya sa akin. Kaya kapag humarap po tayo sa Diyos, doon po tayo nagiging humble. Wala akong alam. Wala akong magagawa. Isang abang tao lang ako, isang abang tao. Kung tao lang po tinitingnan po natin, siyempre, tumataas yung puso po natin. Mas magaling ako sa Kanya, mas mayaman ako sa Kanya, mas matalino ako sa Kanya. Tumataas po yung puso po natin. Kung tao lang po iniisip. Pero kung humarap po tayo sa Diyos. Sa umaga, pagkagising sa umaga, di ba, nanalangin po tayo sa Diyos. Pagkagising sa umaga, sa Diyos muna kausapin. Diyos muna kausapin. Diyos ko, salamat sa itong isa pang araw na ipinakaloob mo sa akin. Kung hindi ka nagpagising sa akin, wala na ako, patay. Kung hindi ka nagbigay ng isa pang araw sa akin, wala ko dito. Salamat sa inyong pagkagising sa akin. O salamat sa isang panibagong araw na ibinigay mo sa akin. Ano ang gagawin ko sa itong araw? Sana ang kalooban mo nawa matupad sa itong araw na ito. Hindi po yung sariling plano, sariling mga pangarap, sariling isip. So, pagkagising po tayo sa umaga, so, ganyan po yung mga opening prayer sa isang araw. Bago matulog po, yung closing prayer, salamat po Panginoon sa inyong biyaya o pagtulong sa itong araw. Okay. Kaya pag tuwing humaharap po tayo sa Diyos, doon po nagiging humble po yung ating puso at isipan. Pero sa huling araw, so ayaw po nila humarap sa Diyos. Yun po yung isang sintomas, isang malaking problema. Ayaw po nila humarap sa Diyos. Okay. Kaya hindi sila marunong manalangin. Hindi po nila alam kung ano ang tamang prayer, kung ano ang dapat sabihin sa panalangin. Dahil hindi po nila alam kung ano ang kalooban niya, kung ano ang plano niya. So, sa prayer, sa Bible reading, so kapag pag lumapit po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng mga words of God, prayer, sa fellowship, pag nakita po natin yung pakilos ng Diyos sa loob ng iglesia, okay? Huwag po tayo tumingin lang po sa mga tao. Sana tumingin po tayo sa pakilos ng Diyos doon sa mga brothers sisters. Sa loob ng mga brothers sisters, ang Diyos po ay kumikilos. Doon po tayo, bumababa yung ating puso. Mapanlait, swire sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig, walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti. Mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, unit tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. So, ito po yung takbo ng mundong ito. Ngayon. So,
So, walang ibang paraan para mabantayan yung ating puso at isipan sa pamamagitan ng Biblia lamang, salita ng Diyos. So, unang Pedro, chapter 1, verse 18 po. and 19. Unang Pedro chapter 1, verse 18 and 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nalalaman ninyo kayo ay tinubos bulas sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, kundi ng nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. So, ito po ay napakahalagang talata. Okay? So, una sa lahat, ito po yung mga deklarasyon po ng Diyos. Tinubos na kayo. Tinubos na kayo. Hindi po tutubusin. Okay? Tutubusin, future, di ba? Future. Pero sabi dito, tinubos na kayo. Kailan po tayo tinubos? Kailan po tayo tinubos? Sabi dito, kundi ng mahalagang dugo ni Jesus. Tinubos tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya kailan tinubos po tayo? Nung dumanag yung dugo ni Jesus. Nung namatay siya sa cross, nung ipinako siya sa cross, nung namatay siya sa cross, nung dumanag po yung kanyang banal na dugo, doon po tayo tinubos. Tama po? Hindi po ngayon o sa future pa. Kahit wala pa tayo noon, pero nung nagsakripisyo si Jesus, crucified Jesus. Okay? Doon po tayo tinubos. Okay. Ito po yung napakagandang declaration sa Biblia. Tinubos pala ako. Akala ko kailangan hihingi ng tawad, humingi ng tawad para mapatawad yung kasalanan ko. Yun po yung pagtuturo ng maraming religion. Humingi ka ng tawad, mang-umpisal ka, at gumawa ka ng mabuti. Yun ang dapat mong gawin para maligtas. Yun po yung pagtuturo ng maraming religion ngayon. Pero iba po yung sinabi ng Biblia. Tinubos ka na. Napatawad ka na. Pinatawad ka ng Diyos. Okay? Pinatawad ka ng Diyos. Okay? Ito po. Tinubos na ako. Pinatawad na ako. Okay? Tinubos na ako, pinatawad na ako. The same meaning o hindi? Pareho po yung meaning o hindi? Pareho o hindi? Turuan mo ako. Tinubos na ako, pinatawad na ako, the same? Same. The same. Tama po? The same. Kung hindi ako pinatawad, hindi siya namatay sa cross. Bakit namatay siya sa cross? Bakit dumanak po yung kanyang dugo? Dahil pinatawad niya ako. Pinatawad niya ako. Ito po yung the same meaning, the same meaning. Tinubos na ako, pinatawad na ako. Okay. So, isang bunga, isang puno, halimbawa po,
ito po yung mga bunga ng mangga. Bunga ng mangga, sobrang daming mangga. Okay? Magkano po yung isang kilo mangga ngayon? 100? 200. Mahal po ngayon. Okay? 200 pesos per kilo. 200 pesos per kilo. Pero sa sobra kong mga kahiligan, gusto ko talaga yung mangga. Kaya isang puno ay nabili. Yung puno ng mangga, isang puno mismo ay nabili ko. Tapos nabayaran. So, magkano po yung pang buong mangga, puno ng mangga? Kung ibebenta ko sa iyo. Mga 10,000, pwede? 10,000. Okay, 10K. 10K, so binayaran ko yung 10K. Hindi po yung mga bunga. Mismong puno, binayaran ko. Mismong puno, binayaran, 10K. Kaya sa akin na yung puno. Kung gano'n, yung bunga, next year bunga, babayaran pa o hindi? Hindi na pwede, hindi na kailangan. Dahil mismong puno ay nabili ko, puno. Kaya yung bunga, next year, mga 5 years. Yung lahat ng bunga ay sa akin yan. Hindi kailangan pa babayaran. Ganun po yung ginawa ni Jesus. Mismo, kayo po ay tinubos. Kayo po ay pinatawad. Kaya, yung mga bunga ng kasalanan po natin, mangyayari sa future, mga bukas, isang linggo, yung kasalanan po natin gagawa, yung bunga ng kasalanan, lahat ay nabayaran na ni Jesus Cristo. Dahil tayo mismo ay tinubos na tayo. Okay? Tinubos. Pag tinubos, ito po yung meaning ng tinubos. Tinubos na kita, lahat ng kasalanan mo ay napatawad na. Lahat ng kasalanan mo ay natubos na. Natubos. Hindi lamang kasalanan mo ngayon, pati yung future. Lahat ng kasalanan mong gagawin pa ay natubos na rin. Tinubos na tayo. Kaya, binili po tayo ng Diyos. Tayo po ay binili ng Diyos. Sabi dito, tinubos na kayo mula sa inyong walang kabuluhan paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Yung dating pamumuhay. Okay. Yung takbo ng salibutan ngayon, nakita po natin kanina sa 2 Timothy chapter 3, chapter 4. Okay. Doon po tayo, mula sa ganung mga walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, tinubos tayo. Tinubos. Hindi lamang mula sa walang hanggang impyerno. Okay? Kasi po minsan, iniisip po natin, ligtas na ako. Kahit anong mangyari, ligtas pa rin. Anak pa rin ako ng Diyos. Kaya, nananatili pa sa dating pamumuhay. Dating pamumuhay. Kahit anong mangyari, ligtas pa rin ako, sa langit ako pupunta. Malinaw na po sa Biblia, eternal redemption. Hindi po nila iniisip kung anong mangyari pagdating po nila sa langit. So, halimbawa po, di ba sa Bible seminar, minsan, binabanggit ko po ito sa inyo. Okay? Ako po ay
alcohol, mga lasinggero po ako, kaya lagi ako nagiinom ng alak. Kaya tumigas yung atay. Sabi ng doktor, dapat palitan yung atay. Dahil matigas na, tumigas na. Kung hindi palitan yung atay ko, ay within 1 month, mamatay. Sabi ng doktor. Pero yung atay, ilang peraso yung atay sa bawat tao? Isa lang, di ba? Isa lang. Hindi basta-basta yung palitan. Kung walang donator, kung walang donation, so wala. Pero isa kong best friend ay nalaman po niya yung sitwasyon ko. Pero siya po yung may cancer, stage 4. Kaya yung decision po niya, ibigay yung atay niya sa akin. Bago mamatay dahil 1 month lang natitira sa kanya. Kaya sabi niya, so, friend, ibibigay ko sa iyo yung atay ko kasi 1 month lang natitira sa akin. Kahit mamatay ako, sana ikaw tuloy. Gumaling ka. Kaya ibinigay niya yung kanyang atay sa akin. Kaya gumaling po ako. Pagkatapos ng operation, pagkagaling po, pag gumaling na po ako sa sakit. Babalik po ba ako sa pag-inom ng alak o hindi? Kung kayo po, babalik po ba kayo sa dating bisyo o hindi? So, bakit? Di ba, gumaling ka na, pwede kang mag-enjoy. Maganda yung atay, healthy yung liver. Pwede kang mag-enjoy. Pero bakit hindi pwede? So, malaya po, babalik sa dating bisyo, malaya. Wala pong nagpipigil sa akin. Wala pong nagpipigil sa akin, pero parang mahiya ako, mahiya. Mahiya sa kaibigan ko na namatay para sa akin. Mahiya sa kaibigan kong nagbigay ng kanyang atay sa akin. Mahiyang bumalik sa bisyo. Mahiya sa kaibigan ko, sa kanyang pag-ibig sa akin. Ganun po ang nangyari sa isang Kristiyano. Di ba, tama po, eternal redemption. Okay? Yung future sin, natubos na rin. Kahit anong mangyari, so anak pa rin. Pero bakit hindi na po tayo masaya sa dating pamumuhay? Hindi na po masaya sa dating bisyo. Mahiya. Mahiya saan? Mahiya kay Kristo. Mahiya kay Kristo na ipinako sa cross. Mahiya. Yun po yung normal. Normal na yung utang na loob. Malaya, mag-enjoy pa sa dating pamumuhay. Pero mahiya. Mahiya kay Kristo. Namatay siya sa cross. Ibinigay niya yung kanyang buong buhay para sa aking kasalanan. So, paano magpatuloy pa ako sa aking dating pamumuhay? Kay Roma chapter 6, so Roma chapter 6, verse 1. Roma chapter 6 verse 1, ano nga ang ating sasabihin? Magpatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay pa doon? So, isang pamumuhay Kristiyano, yung buhay Kristiyano, bakit naglilingkod po tayo sa Diyos?
Bakit nagbabasa tayo ng Biblia o sumasama sa fellowship? Bakit nag-evangelize po tayo sa mga naliligaw na kaluluwa? Hindi dahil sa takot sa Diyos. Hindi dahil po sa takot sa mga parusa. Wala na po akong takot sa parusa. Tapos na po yung parusa doon sa cross. Nung namatay si Jesus sa cross, tapos na po yung kaparusahan. Yung parusa na dapat sa dumating sa akin ay tapos na doon sa cross. Yung buhay kong Kristiyano, yung paglingkod ko sa Panginoon, lahat ng sakripisyo ko sa Panginoon para sa gawain ng Diyos ay galing sa kusang loob. Kusang loob. Yung kusang loob, yun po yung pinakamagandang tinatanggap ng Diyos. Magandang puso, kusang loob. Ano ang aking isusukuli sa Kanya sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ano ang ibibigay ko? Isusukuli sa lahat niyang biyaya sa akin. Isukuli. Yun po yung kusang loob. Ibinigay niya sa akin yung buong buhay. Okay? Yung buong buhay, hindi lamang po isang kamay, hindi lamang isang mata, hindi lamang isang paa lang. Yung buong buhay, ibinigay niya sa akin. Inialay po niya yung buong katawan niya. Okay? Hindi lamang sa salita. Hindi po niya tayo minahal sa bibig lang. I love you, mahal kita. Hindi sa bibig lang, minahal niya tayo. Ipinakita po niya yung kanyang pag-ibig doon sa cross. Okay. Ganito kita minamahal. Tingnan mo yung mga kung ano ang ibinigay ko sa iyo. Hindi lamang sa bibig, minamahal kita. Okay. Ibinibigay ko yung buong katawan ko para sa iyo. Ngayon, yung our turn. So it is our turn. Ipakita po natin yung ating pusong nagmamahal sa Diyos. Paano po ipakita natin yung ating pusong nagmamahal sa Diyos? Sa bibig lang? Hindi pwede. Okay. Sa pamamagitan ng sakripisyo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras, yung buhay, yun po yung kailangan ibigay sa Diyos. Ibig sabihin, yung buhay po natin na natitira sa lupa, hindi po natin alam kung kailan po tayo kukunin ng Diyos. Hindi po natin alam kung kailan po tayo kukunin ng Diyos. Yung buhay po natin natitira, sa lupa, hanggang mamatay po tayo, ano po ang dapat natin gawin? Yung kalooban ng Diyos, yun po yung dapat natin gawin. Ililigtas yung mga naliligaw na kaluluwa, tapos paglingkos sa mga kapatiran. So, yun po yung pinakamagandang buhay. Pinakamagandang buhay. Colossus, chapter 1, verse 21. So, mabilis yung takbo ng oras. 11:30 na. Colossus chapter 1, verse 21. Magmula verse 21, babasahin ko po yung mga ilang talata. At kayo na noong dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa, ay pinakipakasundo niya ngayon sa kanyang katawan laman
sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y harap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kung kayo ay nagpapatuloy na matatak at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinang-aral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Akong si Pablo ay naging ministro ng ebanghelyong ito. So, ito rin po, napakahalagang talata. So, noong dati, ano po yung dati po natin kalagayan? Hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa. Ito po yung dati po natin pamumuhay. Hiwalay tayo sa Diyos. Malayo. Hindi lamang po sa hiwalay, kaaway tayo ng Diyos. Kaaway. Enemy. Kaaway. Kaya yung ating takbo ng isip, yung ating buhay, ang layo. Malayo mula sa plano ng Diyos. Wala po tayong pakialam noon sa mga kalooban ng Diyos. Kaaway ng cross. Pero verse 22, pinakipakasundo niya ngayon sa kanyang katawan lamang sa pamamagitan ng kamatayan. Okay? So, dating kaaway, pero ngayon, nakipagkasundo sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, sa pamamagitan ng sakripisyo ni Hesus Kristo. Hindi po sasabi biglang. Upang kayo ay iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harap niya. Dati po, dating kaaway, pero gusto po ng Diyos, iharap tayo sa Diyos. Banal, walang dungis, walang kapintasan. Yun po yung yung plano ng Diyos. Dating kaaway ay gusto po ng Diyos, gusto ni Jesus iharap sa banal na Diyos. Walang dungis, walang kapintasan. Ito po yung purpose ng salvation. Hindi lamang pagpunta sa langit. Okay? Bakit hinahayan pa tayong mabuhay sa mundong ito? So, dalawang purpose. Una, mission, evangelism. Pangalawa po, yung ating mga dating dungis, yung dating kapintasan, yung dating pangnanasan ng laman. Okay? Kailangan po natin alisin araw-araw. Alisin. Para pagdating sa araw ng pagbalik po ng Panginoon, haharap po tayo na walang dungis, walang kapintasan. Kung ganito po tayo humarap sa Diyos, mapahiya po tayo. Sa biyaya niya, sa pag-ibig niya. Kaya habang tumatagal po tayo sa ating pamumuhay Kristiyano, dapat ano po yung mangyari? Pabanal po tayo. Palinis na palinis yung ating puso, yung ating isip. Verse 23, kung kayo ay nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. Yung ebanghelyo po ito ay ipinang-aral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Saka si Apostol Pablo ay ministro ng ebanghelyong ito. Hindi lamang po si Apostol Pablo ang ministro, tayo rin po ang ministro. Lahat po ng mga ligtas na Kristiyano rin po ay ministro ng ebanghelyong ito. Ebanghelyo lamang ang pag-asa sa ating panahon. Ebanghelyo lamang. Wala pong ibang pag-asa sa mundo. Okay?
Sa mundong ito, sa buhay po ng mga tao, walang ibang pag-asa. Okay? Sa lahat ng mga problema ng mga tao, di ba, maraming mga problema sa mga tao, di ba? Walang tao, walang problema. Sa atin din po, nahirapan din po tayo sa iba't ibang uri ng problema. Alam niyo po ba kung ano po yung solusyon diyan sa inyong problema? Ebanghelyo lamang. Wala pong solusyon, ibang solusyon sa lahat ng problema. Magsikap po kayo mag-evangelize. Minsan po, yung ating problema parang mas malaki. Mas malaki yung problema ko ngayon kaysa ebanghelyo. Kaya dati, pag-isipan, pag masaya ako sa ebanghelyo, masaya ako, pag naisip ko na ligtas na ako, pupunta ako sa langit, masaya ako noon. Pero ngayon, parang wala na yung saya. Mas malaki yung problema ko ngayon. Nawawala ka ng mga kaligayahan o kagalakan. So, bumalik po kayo sa ebanghelyo. Bumalik po kayo kay Kristo na ipinako sa cross. Doon po, mag-umpisa po kayo muli. Doon sa cross ni Jesus, doon po sa harap ng crucified Christ, mag-umpisa po tayo muli. Kung paano po ako naligtas. Anong uri ng pag-asa ibinigay ng Diyos sa akin. Pag malaki na po ang ebanghelyo sa inyo, pag malaki na, habang lumalaki pong ebanghelyo sa atin, yung problema mo ay mapapaliit. Nandyan pa rin yung problema mo, pero hindi katulad ng dati. Maliit lang yan. Maliit. Habang tapos sa mga mahal po natin sa buhay, wala po tayong maibibigay sa kanila. Mga konting tulong lang, pero ebanghelyo ay dapat ibigay natin sa kanila. Ebanghelyo dapat iparating sa kanila. Walang ibang pag-asa. Yun po yung pinaka best gift. Okay? Pinaka magandang gift. Dalhin natin sila sa langit. Isama po natin sila sa langit. So, kaya napakaganda po yung testimony po ni Apostle Pablo, verse 24. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, nagagalang ako sa aking mga pagtitiis, alang-alang sa inyo. At sa aking laman ay pinupununan ko ang kalong sa mga paghihirap ni Kristo, alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia. Kaya nung nabasa ko po yung talatang ito, so hindi ko naintindihan yung talatang ito. Rejoice in my suffering. Nagagalak sa pagtitiis. Paano naman nagagalak sa suffering? Yung suffering ay nakakalungkot. Di ba yung suffering? Nagagalak po ba tayo sa suffering? Nagagalak po ba tayo sa mga pagod? Nagagalak po ba tayo sa mga hirap sa buhay? So, mahirap mangyari po yun. Umiyak po tayo sa suffering. Nalulungkot po tayo sa suffering. Nahirapan po tayo sa mga suffering sa mundong ito. Pero si Pablo po, si Apostle Pablo, natutuwa po siya sa mga suffering. Sa pagod, gutom, puyat. Masaya po siya sa ganong mga suffering. Anong uri ng saya po ito? Anong uri ng saya na galing sa suffering? Ibang klaseng saya po ito. Yung makamundong saya po ay galing sa mga kalusugan, magandang sitwasyon. Doon po, pag may sakit, mawawala agad yung saya. Pag may problema, nawawala agad yung saya.
Yun po yung makamundong saya. Pero yung kasayaan po ng Diyos ay kahit nasa suffering, pero yung suffering po ito ay para sa Ebanghelyo. Kaya sana po lahat po ng mga Tanawan Church brothers sisters ay makatikim ng makaranas ng itong kagalakan. Okay. Kagalakan sa mga pagtitiis para sa Ebanghelyo, para sa mga ibang brothers sisters. Kung yun po ay nananatili tuloy-tuloy sa kabila ng mga problema sa buhay, nandyan pa rin yung kagalakan po ito. So, okay po, hanggang dito lang po yung natin. So, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin itong mensahe ng Panginoon. Naniniwala po kami na Kristo Jesus ay ipinako sa cross para sa lahat po ng mga kasalanan po namin at tinubos po kami sa pamamagitan ng banal na dugo ni Hesus Kristo. At nasa amin na po ang tunay na pag-asa, tunay na kagalakan sa kabila ng maraming mga pagturusa at pagsubok sa buhay. Tulungan niyo po kaming manatili sa itong fellowship ng kagalakan, kasama po yung mga kapatiran. At gamitin niyo po kami para sa ipang-aral ang Ebanghelyo sa maraming naliligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at problema, pagkalooban niyo po sila ng kagalakan at kaaliwan sa pamamagitan ng inyong salita. Ipinagtitiwalaan po namin ang aming natitirang panahon sa buhay sa inyong mahabagin at makapangyarihan kamay. Kayo po ang kumilos at gumamit sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.